Hi everyone, good morning. So, ang topic natin for today is papaano makaalis sa pagiging stagnant Christian. Nung una nating tinanggap si Kristo, 'di ba, ando yung kasagsagan, yung mainit yung pagtanggap mo sa Kanya bilang yung tagapagligtas or bilang ating Panginoon. Pero 'di ba dumarating tayo sa time na parang nalalamig tayo sa pagiging Christian na wala na dun yung fire. Yung parang andun ka lang para makapunta pero wala na dun yung puso mo. So, na-experience mo ba yon? Now, yung fresh encounter, yung manumbalik tayo dun sa fresh love natin. Yung maikwento na natin yung ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, paano niya tayo minahal at paano natin dapat suklian ng paglilingkod. No? Sabi dito sa Ephesians chapter 5 verse 18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Kaya yung pagiging puspos ng Santong Espiritu, hinahanap talaga yon, sinisik dapat talaga natin yon, and continuous dapat yon. And wag tayong, sabi nga, wag magpakalasing sa alak. Ito ay labis na nakahalayan or nagdudulot ng labis na kahalayan o mapuno ng Santong Espiritu, dapat yon. So ito ay nahambing sa pagiging puspos ng Espiritu, sa pagiging puspos ng alak. 'Di ba, ikaw pag naglasing ka, pininom mo yung sarili mong alak, nakakontrol ka na ng alak, at nauwi yan sa kahalayan or sa katapang-tapangan o sa pagiging mapuso. 'Di ba, pagka nakainom parang ang lakas ng loob mo, 'di ba? Nag-iiba yung ugali. So yung mga bagay na hindi sinasabi or hindi mo ginagawa, nagagawa mo dahil puspos ka ng alak. May mga bagay na hindi mo ginagawa normally, pero pag nakainom ka ng alak, ginagawa mo, 'di ba? So, yun yung dulot ng alak sa atin, 'di ba? So, yung iba, tamang kwento, tamang tawa, iba't iba yung control ng alak sa epekto nito sa buhay natin. At kakaiba minsan. Sabi nito, do not get drunk on wine. Huwag kang magpakalasing. Huwag mong puspusin yung sarili mo ng alak. Sa halip, puspusin mo yung sarili mo ng Santong Espiritu. Be filled with the Holy Spirit. At kung paano tayo nakakontrol ng alak, magpakontrol tayo sa Santong Espiritu. Yung Santong Espiritu yung magpuspos sa atin, magpuno sa atin, at tayo makontrol nito. So, imbis na you are under the influence ng alak or alcohol, kailangan under the influence ka ng banal na Espiritu. Kaya, ito yung tuturuan natin ngayong araw. Number 1, the Spirit give us spiritual breakthrough. Kailangan natin ng feeling natin na nalalamig tayo o paulit-ulit na lang yung routine natin na ginagawa natin. So, nawala ng minsan meaning, di na makahulugan, hindi ka na excited. So, kailangan natin ng spiritual breakthrough. Mahirap maging stagnant Christian. And, yung pag sinabing stagnate, di na lumalago, di na umuusad, kailangan ng breakthrough. Kailangan ng spiritual breakthrough na merong fresh encounter with the Spirit at dadaling ka nito sa presensya ng Diyos at matutuklasan mo na higit pa yung ibig sabihin ng ebanghelyo, ibig sabihin ng ialay or ibigay mo yung buhay mo sa Panginoong Kristo, si Yesu Kristo, na talagang paano mabago yung buhay mo through and through. At hilingin natin yung spiritual breakthrough sa buhay natin. Pangalawa, the Spirit guides us to become like Jesus. Kaya, hindi dapat naging stagnate tayo or nananatili tayo sa ating kalagayan. Sabi nga sa 2 Corinthians, and we all with unveiled face beholding the glory of the Lord. Tayo bilang Kristo is we are beholding, looking out for the glory of the Lord and transform into the same image. Habang nakikita natin yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo,
from one degree of glory to another, nagkakaroon ng transformation sa buhay natin. Mula sa, mula sa one degree to another degree. So, merong level up, may transformation. Diba? Para kang nananalamin, tinitignan mo yung Panginoon sa Kristo, and we are being transformed daily. Araw-araw tayo nababago. Hindi tayo nagiging stagnant. Hindi lang nagiging nananatili sa kalagayan, kundi may one step closer to becoming like Jesus. And yun dapat. At mangyayari yan sa pamamagitan ng Santong Espiritu. And the Spirit leads us to greater and higher, deeper love and commitment to God. Ito yung nag-guide sa atin para mas mapuspos pa tayo at ma-experience natin yung greater love ng ating Panginoon sa buhay natin. So, dapat lumalago tayo sa pag-ibig natin sa Diyos. Lumalago, tumataas, lumalalim yung pag-ibig at commitment natin sa Diyos. Dapat mas nahigitan pa natin yan at times go by. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo tayong lumalalim sa ating commitment sa Diyos. Mas pinaglilingkuran natin siya, mas nakikilala natin siya ng higit pa sa pagkakakilala natin sa Kanya sa nakalipas. The Spirit leads us to a greater, higher, and deeper commitment to God. Ikaw ba ay lumalago sa pag-ibig natin sa Diyos? Tayo ba ay lumalalim sa ating commitment? Mas lalo ba natin itong inaalay yung buhay natin sa ating Panginoon sa Kristo, or nagsawa ka na ba? So, apply natin to sa buhay natin na number 1, desire more. Ask God for more of His presence. Hilingin natin sa Diyos na mas maramdaman natin siya sa buhay natin. Mas maranasan natin siya sa buhay natin. Yung presence niya sa buhay natin, desire more. Then, pangalawa, Spirit guides, yung deny self, walk as Jesus walked. So, ito yung pakikipagdigmaan natin sa pita ng laman, sa kasalanan na meron sa pagkatao natin. Tukso, gustong gumawa ng masama, but yung Santong Espiritu ang gusto gawin natin yung kalooban natin. Let us walk with God. Kapag yung Santong Espiritu nagpupuspos sa atin, ang unang epekto na, we are denying our flesh. We are denying ourselves. Tinatalikuran natin ang ating mga sarili. At mas lalo tayong nagiging katulad ng ating Panginoon sa Kristo, nabubuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. And declare Christ serve God like before, never before. So, what we are doing is we are living, we are walking in a manner with Jesus Christ, in the way with Jesus Christ walk. Kung paano ang Panginoon na buhay, paano niya ipinamuhay yung Panginoong Hesukristo, yung kanyang buhay bilang modelo natin, yun dapat ang pinapamuhay natin. Sabi, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Okay? So, napaka-importante yun. Yung ibang mga Christian, kinakahiya nila yung pagiging tagasunod ni Jesus, yung pagiging follower nila, or pagiging Christian nila. Minsan, tinatakpan pa nila yon. So, mga kapatid, you have to declare Christ. Yan yung epekto ng Santong Espiritu. Sabi sa Acts chapter 4 verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang takot na pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo. So, kapag napuspos ka ng Espiritu Santo, tingnan natin kung anong nangyayari at maipahayag natin na may katapangan at salita ng Diyos. And they were all filled with the Holy Spirit and continue to speak the word of God with boldness. Sabi to sa Acts 4 verse 31. Paglikuran natin yung Diyos, higit pa sa pagliligod natin sa Kanya. Thank you everyone and God bless.